So magandang araw po mga kaibigan, mga minamahal kong kaibigan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po muli dito sa ating munting channel. At eto na naman po, Harry Roque. Pinabulaanan ang fake news fake news di umano na kumakalat na siya ay na-denied na ng kanyang application sa asylum dito sa Netherlands na toong bansang to, no? Kakanlong to ng mga kriminal. So, pinapasinungalingan po mga kaibigan ni Harry Roque ang kanya pong pagka-denied na nag-live nga po siya mga kaibigan. Panoorin po ninyo. Kinakailangan na mag-live na naman tungkol na naman dito sa fake news na pinapakalat na na-deny na naman daw po ang aking asylum, no? Alam niyo po, napapagod na ako kasi meron ditong isang kampon, si Joe Maciso, na walang sinasabi kundi denied na aking asylum. Nung una ako nagpunta ng Germany, Bremen ata, ba inanunsyo niya na ako daw ay na-deny na raw ang asylum. Lately, gumawa siya ng napakahabang artikulo pa sa Facebook. So mga kaibigan, meron siyang kaaway, no? May kaaway siya dun sa Netherlands. So, mag-ingat-ingat ka dyan, Harry. Baka piting ka. Kasalukuyan nga po siyang nagla-live mga kaibigan para patunayan na fake news nga daw etong si DOJ Secretary na nagpakalat nga po na siya po ay denied. Oy, si Digong, oh. Pukining ina. Nandun si Digong. Facebook at sinabing na deny na raw at pinadala raw sa Germany yung aking papeles, no, dahil daw doon sa tinatawag na Dublin Rules. Ang Dublin Rules po nagsasabi na kinakailangan maghain ka ng asylum kung saan ka unang tumapak sa Europa. Ang unang tinapakan ko po sa Europa nung ako'y dumating dito matapos pong padala rito si Tatay Digong ay Netherlands. Kaya dito po sa Netherlands ako nag-apply. Now, ang sinasabi nitong Dutchman ito at inulit ni Secretary of Justice Remulla, nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano, Germany daw nag-issue ng aking Schengen visa. Wala pong katotohanan yan. Fake news po yan on two grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany. Ano? Kaya walang kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny. Sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyuhan ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seekers, marami pong mga susunod na mga hakbang na dapat gawin. Nandiyan na po yung formal na pagrehistro sa syudad ng Hague ng aking residence at patapos po nun, bibigyan ako ng ano yun, anong number yan? BSN number. So yung BSN number, yan po yung SSS. Yes. Pero ngayon meron na po akong ID card, yun nga po, nagpapas na ako ng account. No? Matapos ko marehistro po yung aking residence dito, ay mapukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, that would eventually lead to a work permit. No? Pero yung work permit, hanggang 6 na buwan pa po yan. So I have 3 more months para ma-issuehan ng work permit. Siyempre, dahil kulang naman po ang aking ipon, no? Bagamat I've been practicing law for 34 years already, siyempre, kahit papano, may limitasyon ng ipon. So eventually, I have to work here in Amsterdam, in Netherlands. No? And I have good news naman po. Meron na akong working agreement na I will join a law firm here, practicing international law, particularly international litigation and arbitration na nakabase po sa Amsterdam. Hindi po yan magiging full-time. Kumbaga, I will become an off-counsel kung anong kliyente ko. But if they will ask me to help in their cases. So mga kaibigan, sinasabi nga po dito ni Harry Roque na hindi mo na deny. But cause, binigyan pa ako ng certificate of residency. Diba? Binigyan pa ako ng mga parang registration na po. Makaboto na rin ako dito sa Dahig para pag tamakbo dito si Digong, ako ang magiging chief of staff niya at kasama na rin ang aking boto. Yun siguro. Anyway, ay nako, Harry Roque. Ano pa man ang totoo, basta't ang totoo ay bumalik ka na dito sa Pilipinas
para dito mo harapin ang mga sinasabi mong katarantaduhan. Okay? Napaka babaw lang nun eh. Okay. Either denied ka man or whatever, di ba mas magandang mas ma Ina mo? Ito ba? Di ba ba't... Sensya na kayo ah. Mainit na ulo ko eh. Nakikira pa yung aking sound card. Anyway, back to the issue. Ano, Hari? Ano pa man din ang iyong kikakahinatnan, eh dapat bumalik ka na lang dito sa Pilipinas. Para mas gaan sa loob, Hari Roque, na harapin harapin ang mga kaso na sinampa sa'yo. Pang lubos na malinis nga ang iyong pangalan, man. O woman. Diba? Mas maganda dito mo linisin ang pangalan mo. Kahit sino man ang maging presidente, ituloy pa rin naman ang kaso mo eh. Diba? Dito mo dapat ayusin ang buhay mo. Kasi dito ko gumawa ng kalukuhan, di ba? May papatunay talaga na siraulo yung mga kampo ni Duterte. Bakit kanyo? Nagtatago ang animal. Ha? Hindi harapin. Tignan mo si Nadelima. Sino pa may mga ibang nakulong? O si Tevez, nandyan na. Diba? Pag tinabaho ka pa ni PBBM, bukas makalawa, nandito ka na. DOJ lang ang tumatrabaho sa'yo, ha? Pag si President Marcos ang tumabaho sa'yo, bukas makalawa, nandito ka na. Diba? Ano ba naman si Boying? Magsasalita ba yung si Boying kung talagang wala siyang informasyon na valid informasyon? Hindi mo magsasalita yung si Boying eh. Diba? Anak ng ipaklong, ha? Bumalik ka na, idol. Bumalik ka na. Dito mo harapin ang iyong kaso upang mas inam na panglinis sa iyong kalooban. Dito ka na. Para saan ba ilang taon lang din naman yan. Dito mo nakakapin ang buhay mo. Huwag dyan. Yung talagang matapang ka, huwag diyan. Di ba? Hanggang sa muli, magandang araw.